Isang porsigidong umaga po sa ating lahat. Magandang buhay. Ako po si Arnold Macadamia Manaloto, ang punong barangay ng Barangay Kasipo. Sa ngalan ng 350 masisiglang mamamayan ng aming barangay, kasama ang aming mga masisipag na community volunteers, ako po ay buong pusong humaharap sa inyo ngayon upang ibahagi ang aming hangarin. Isang proyektong handog ng DSWD Kalahi Seeds Program na magsisilbing tulay tungo sa mas maunlad at mas masiglang pamayanan. Sa puso ng bawat pamayanan, hindi lamang tahanan, paaralan o simbahan ang nagpapakilala sa lakas nito, kundi pati ang mga daang tinatahak ng mga tao araw-araw. Ang Barangay Kasipo, isang maliit ngunit matatag na komunidad sa bayan ng San Clemente. Ito ay larawan ng mga pangarap, pagpupunyagi at pag-asa ng bawat magsasaka, estudyante, manggagawa at bawat pamilyang nagnanais ng mas magandang kinabukasan. Ngunit sa kabila ng pagsisikap ng mga mamamayan, isa pa rin sa pinakamalaking hadlang sa pag-unlad ng aming barangay ay ang mahinang infrastruktura, lalo na ang hindi maayos at lubak-lubak na mga kalsada. Ito ang kwento ng aming daan at ng matagal naming paghihintay sa tunay na pagbabago. Ang Barangay Kasipo ay matatagpuan 4 hanggang 5 kilometro mula sa sentro ng bayan ng San Clemente. Isa itong upland o mataas na lugar na may kabuuang sukat na 219.74 hektarya. Sa lawak na ito, 70% ang ginagamit bilang sakahan, farmland, habang ang natitirang bahagi naman ay inilaan para sa mga kabahayan at pasilidad ng barangay. May kabuuang populasyon ang barangay na 350 katao, kung saan 174 ay mga lalaki at 176 naman ay mga babae. Mayroon din itong kabuuang bilang na 94 na household. Ang pangunahing ikinabubuhay ng tao rito ay pagsasaka, pag-aalaga ng hayop, pagtatanim ng prutas, palay at gulay, sari-sari store at pagkukonstruksyon. Ang infrastruktura ang isang pangunahing dahilan ng kaunlaran ng isang pamayanan. Isa sa pinakamahalagang bahagi nito ay ang maayos at sementadong mga kalsada. Dahil ito ang nagsisilbing tulay ng bawat mamamayan tungo sa edukasyon, kalusugan, hanap buhay at maayos na pamumuhay. Sa kasalukuyan, batay sa aming isinagawang survey at pagsusuri ng spot map ng barangay, tinatayang 45% ng mga kalsada ay hindi pa rin sementado. Marami sa mga ito ay mabato, maputik at lubak-lubak, lalo na kapag tag-ulan. Nagdudulot ito ng matinding perwisyo sa kabuhayan, kalusugan at edukasyon ng mga residente. Labis na naapektuhan ang mga magsasaka na siyang pangunahing haligi ng kabuhayan sa barangay. Sa tuwing anihan, dahil sa maputik na daanan, nasisira ang kanilang mga ani bago pa man makarating sa merkado. Sa halip na tumubo, lalo silang nalulugi. Pinipilit nilang umupa ng mga tao upang buhatin ang kanilang produkto palabas mula sa malalayong bukirin. Karagdagang gastos na sanay para na sa pagkain, pag-aaral ng anak o pambili ng gamot. Imbis na umunlad, lalong nababaon sa utang. Hindi lamang ito problema ng kabuhayan. Tuwing malalakas ang ulan, ang mga estudyante, senior citizen, PWD at mga manggagawa ay nahihirapang bumiyahe. Maraming tricycle ang tumatangging pumasok sa lugar dahil sa delikado at hindi madaanan na kalsada. Dahil dito, ang mga bata ay napipilitang maglakad sa maputik, nakakabahala para sa kanilang kaligtasan at kalusugan. Isa sa mga dahilan kung bakit walang naninirahan, mabagal ang pag-unlad, walang gustong mamuhunan sa aming barangay, ay ang kawalan ng maayos na kalsada. Kailangan po namin ng daanan kasi hindi lahat ng dadaan doon ay may pinagdadaanan. Pinagtibay na sila ng daan-daang problema. Mahigit 50 taon nang pasan ng mga residente ang problema sa hindi maayos na daan, isang suliranin lalo pang pinapabigat tuwing panahon ng tag-ulan.
Taon-taon umaasa ang bawat pamilya na darating ang pagbabago. Ngunit sa paglipas ng panahon, marami ang dumating at marami rin ang umalis. Marami ang sumubok, ngunit marami rin ang sumuko. Marahil dahil naramdaman nilang hindi sila karapat-dapat manatili sa isang lugar na tila kinalimutan na ng pagkakataon. Sadyang mahirap maghintay sa daan na walang kasiguraduhan. Parang pag-ibig, di ba? Hindi mo alam kung kailan darating ang tunay na para sa'yo. Sa bawat patak ng ulan, kundi pati ang pag-asang unti-unting nilulunod ng pagkakalimot. May mga dumating, may mga nangakong magtatagal, pero tulad ng ulan, dumaan lang sila. Nag-iwan ng bakas, pero hindi nag-iwan ng pag-asa. Ang daan namin hindi lang lubak, ito ay simbolo ng kung paano kami kinalimutan. May mga dumating, nagpakilala, nangako, pero pagkatapos ng isang litrato at isang pangako, nag-alisan din sila. Dala ang mga salitang iniwan kami sa pag-asa. Dahil ang kalsadang ito, putik man ngayon, balang araw, magiging daan ng tunay na pagbabago. Tinatayang 30% ng kabuuang populasyon ng barangay ang direktang maapektuhan, kung kaya ang pagpapasimento ng kalsada lalo na sa purok 2 ng barangay, 3 sa 9 na PWD ay nakatira rito, 10 sa 52 kabuuang bilang ng mga senior citizen ay dito na naninirahan. Sa kasalukuyang talaan ng aming barangay, may kabuuang 34 na estudyante na may edad 6 hanggang 13, mayroon namang kabuuang 28 na estudyante na may edad 13 hanggang 19. Mayroon ding 13 estudyante na may edad 20 hanggang 23 na nasa kolehiyo. 15 estudyante sa elementarya at high school. Idagdag mo pa ang 6 na college student ay dito na nagkamulat at kinalakhan ang lubak-lubak at hindi maayos na kalsada. Kung titignan ang datos at ikukumpara mo ito sa ibang barangay, marahil ito ay maliit na bilang lamang. Subalit kung tutuusin, ang 2 residente ng aming barangay ay katumbas na ng 30 bilang sa ibang barangay. Ang layunin ng aming hiling ay upang hindi lamang nito mapapadali ang transportasyon, kundi magbubukas rin ito ng mas maraming oportunidad para sa kalakalan. Mas ligtas na paglalakbay ng mga estudyante at mas mabilis na serbisyo ng ambulansya o saklolo sa panahon ng pangangailangan. Ito ay isang pamumuhunan hindi lamang sa estruktura kundi sa kinabukasan ng buong komunidad. Ang simentadong daan ay hindi lamang pisikal na tulay, ito ay simbolo ng pag-angat, pag-asa at pagkakaisa tungo sa mas maunlad na bukas. Sa serbisyong tapat, alam kong hindi pa ako sapat dahil sa aming kinabukasan, magandang kalsada ang aming inaasam at inaasahan. Layunin ng aming barangay na mapalakas at mapataas ang antas ng ekonomiya at kabuhayan ng mga mamamayan at magkaroon ng mas malawak na kamalayan at oportunidad tungo sa patuloy na pag-unlad ng bawat individual at ng komunidad. Hindi lamang sa kasalukuyan kundi maging sa mga susunod na henerasyon. Layunin ng proyekto na magkaroon ng konkretong daanan para sa mamamayan ng Barangay Kasipo upang hindi na mahirapan ang mga magsasaka sa pagbiyahe at pag-angkat ng produkto papunta sa mga pamilihan, at upang matugunan ang mabagal na transportasyon at hindi ligtas na daanan para sa mga bumabiyaheng estudyante, magulang at lalo na ng mga senior citizen at PWD. Sa pagpapatayo ng konkretong daan na ito, malaki ang magiging pakinabang ng buong komunidad, lalo na ang mga magsasaka, estudyante, mga bata, buntis, magulang, mga empleyado at higit sa lahat ang mga senior citizen at PWD. Ang proyektong ito ay magsisilbing tulay tungo sa mas mabilis na transportasyon at pag-unlad ng Barangay Kasipo. Dahil sa maayos na daan, mas mabilis akong makakarating. Sana ganun din sa inyo, para hindi na ako maligaw at masaktan pa. Yun lamang po, at isang mapagpalang umaga po sa ating lahat.